So what's up mga ka-iFix. So dito mga ka-iFix, meron tayong repair na isang mixer sa mga cake. So itong mga ka-iFix, galing na po ito sa ibang technician. So ang problema nito ng customer dati ay hindi po gumagana. Nagawa naman ng paraan nung last technician, pero ang complaint ng customer, hindi po siya makontrol. Constant po yung kanyang speed, which is ayaw ng customer dahil gusto niya yung meron po siyang na-adjustan na speed. So dito mga ka-iFix, ang nakita kong sira dito sa board na to, sa una mga ka-iFix, napansin ko na yung wire na to nagpapuntang motor, yun yung line 1, okay, ay naka-direkta po dito sa gate ng ating ng ating triac. So triac po yan mga ka-iFix. Okay, triac po yung ginamit dyan. So ito po yung original na triac mga ka-iFix. So yan. So ito po yung triac na ginamit, B1, B12. So pinalitan ko ng panibagong triac. So bago na yan. At linagay ko sa tamang position yung wire na to. Ito, dyan linagay ko. Dapat dyan kasi nakakabit yan mga ka-iFix, dyan sa blanco na yan. Nung ginawa ng ibang technician ay dinirect niya dito, kaya constant po yung ikot ng ating motor. So sa gate pa naman niya linagay, dyan po sa gate. So dinirect niya sa gate. So dyan mga ka-iFix, nung pinalitan ko ng bagong triac, hindi pa rin gumagana. So hindi pa rin gumagana mga ka-iFix dahil parang nasira po yung ating driver po dito. So ito yung driver po natin, nasira po. So dahil dinirect po niya dito, bali yung 220 volts AC ay pumapasok na rin dito sa IC na to. So yan mga ka-iFix, dahil wala akong makunan ng IC na yan, sinuggest ko na lang sa customer na kung gusto niya na makontrol yung speed ng ating motor, yung AC motor po natin, gamit na lang po tayo ng universal motor driver. So ito, i-convert ko mga ka-iFix. So ito po yung ipapalit natin dito. At least makontrol ng customer yung speed ng kanyang blender, gagamitan lang po natin ng ganito. So hindi na po siya magiging constant yung speed ng ating motor. So madali lang naman to ikabit mga ka-iFix. Itong module na to, ipapakita ko na lang mamaya. So nabili ko lang po ito sa online. So okay, so ilalagay ko na lang dyan yung saan ako nakabili. Okay, sa shop nabilang ko nito. Baka save ng problema mga ka-iFix, wala kayong mapalitan na IC. Okay, pati triac or buong board wala kayong mapalitan. So pwede natin yan i-convert ng ganito. So try po natin na i-convert ng ganitong universal driver. Okay mga ka-iFix, so explain ko na lang mamaya yung connection. Okay, so madali lang naman ito ikabit mga ka-iFix. Okay, so ito nga pa pala mga ka-iFix, dahil i-convert naman po natin yung board na to sa ganitong module. Yung ibang function ng ating mixer ay mayroong pagbabago. Okay, so dito mga ka-iFix, yung LED, yung indicator niya dito, hindi na po yan gagana. Itong connection ng hole, hindi ko alam kung saan to, pero mayroon siya nakasulat din na hole, hindi na rin po yung gagana. Ang importante dyan mga ka-iFix ay makokontrol lang po natin yung speed ng motor, yung mixer, dahil yun lang naman talaga ang concern nating customer. Gawa ng paraan. So ito, gagawin ko ng paraan para magamit lang po niya ng maayos. Okay? Okay. So dito mga ka-iFix, natapos ko na ikabit yung ating mga connection. So basic lang naman yung connection natin. Need lang po natin ng input voltage. So ito po yung input voltage po natin dito po. Dito po. Ito po yung ating input. So don't worry po kung magkabaliktad ba yung input voltage nyo, dahil AC naman yung voltage na pumapasok dyan. So okay lang po yan. Ang bear in mind lang po na hindi lang dapat po magkabaliktad
yung para sa output po at saka input, dahil kung magkabaliktad po yan, for example ito, mapunta mo dito sa input, lagay mo dito sa output, at yung output yung para sa motor galing mo sa input, pwede masira yung ating module, pwede masira po yung ating module. So bear in mind lang po na dapat yung ating input ay para sa input, yung ating output ay para sa output. Dito rin sa output mga ka-iFix, okay lang naman na magkabaliktad po yung connection dito dahil easy naman yung ating motor. Gaya nga sabi ko mga ka-iFix, pag easy okay lang magkabaliktad. Hindi lang po dapat magkabaliktad yung sa input at saka output. So dito mga ka-iFix, ito po yung ating input galing po sa ating cord, yan sa AC cord natin, yan sa may fuse, connected po yan sa fuse, kaya yan po yung ating input. Okay, yung ating output naman connected po dito sa ating triac. So dyan, dito mga ka-iFix, kung mapapansin nyo, yung level po ng ating module ay Chinese. So ayan, hindi po natin alam dyan yung saan po yung input output. So ito lang po yung tips ko mga ka-iFix. Sa input po natin mga ka-iFix, meron po siyang na-connect po siya sa ating fuse. So yan, connected po yan siya sa ating fuse. Sa ating output naman mga ka-iFix ay connected po siya sa ating triac. So yan lang po yung tandaan po natin kung hindi po natin alam. So okay. So pag sa input connected po siya sa fuse. Pag sa output naman connected po siya dito sa triac. Okay, yun lang mga ka-iFix. So ito nga po pala yung board mga ka-iFix. Dito mga ka-iFix, kung hindi nyo alam kung ano po ba yung wire papuntang motor, so meron naman po dito na naka-level. Yan M2, M1, motor 2, motor 1 yung connection po. Dito naman yung EC, ECN or EC neutral. Ito na rin po yung EC live. So ayan po mga ka-iFix. So gagawin nating reference itong board na to kung hindi po natin alam yung connection. Dito mga ka-iFix, kung hindi ka po electronics technician o wala pong basic knowledge po sa electronics, so mas maganda ipaubaya mo na lang po sa mga nakakaalam na malapit sa inyo, na mga legit na electronic technician, licensed electronics technician or experienced electronics technician, para po sa safety po nating lahat. Dahil ang paggawa po ng electronics o electrical ay hindi po bara-bara. So hindi po ganun kadali. Dapat to ay pinag-aaralan din po. Kung ikaw may magdi-DIY po ng yung mga gamit, take your own risk. Dahil pwede ka pong ma-aksidente kung hindi nyo po alam yung iyong ginagawa. So yun lang mga ka-iFix. So dito mga ka-iFix, na-connect ko na po. So ayan. Sa pag-try ko nito mga ka-iFix, gumamit muna ako ng test valve para ma-sure ko na tama po yung connection po natin. So ito na-test ko na, okay naman. So try po natin mga ka-iFix. So saksak ko lang mga ka-iFix. So ayun mga ka-iFix, ihitin lang po natin. So yun mga ka-iFix, umiikot na po at nako-control na po natin yung motor, yung speed ng motor. Yun o mga ka-iFix. Yun po yung gusto nating customer mga ka-iFix, yung ating client, na makokontrol niya po yung control ng kanyang mixer. Dahil nung dinirect ng kapwa nating technician, constant po yung bilis. So hindi po ideal sa paggawa niya po ng cake. So ito mga ka-iFix, ibuo ko na lang, i-fix ko na lang doon at ipakita ko na lang yung final product po natin. Okay? So ito mga ka-iFix yung module po natin na set up na po natin dyan. So ayan. So dyan na lang po natin linagay. So dyan po mga ka-iFix. So yung original po na pihitan ay nandito po. So hindi ko po ma-fix po dyan. So ginawan ko na lang ng bago dito. So yung pihitan po dito ay pinaka-design na lang po niya. So ayan na. Lagyan ko na lang glue gun para hindi po kumalas. So ayan. So ito nga po pala yung original board niya. Pinalitan po natin ng triac, pero ganun pa rin, sira na pala itong ayos na to. So no choice ako dahil wala akong mabilhan. Kinonvert ko na lang ng universal controller. So ayun. So, okay, try natin mga ka-iFix. So ayan lang po yung connection natin mga ka-iFix. So ayan, ito po yung easy input galing po sa ating cord, saka sa switch doon, yun, sa safety switch. Ito na yung output natin puntang motor.
And may fuse din dito para safe. May fuse sa input, may fuse din sa output papuntang motor po natin. So yan. So try po natin mga ka-iFix, saksak ko lang. So yan, nakasaksak na. So hindi ang gagana ay mga ka-iFix kung hindi natin pihitin dito. So pihitin natin mga ka-iFix ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang. So ayan mga ka-iFix, gumagana na po ang ating ni-repair. So ayan, nakakontrol na po yung speed. Ayan. Ayan po. Okay. So itong module nga po pala ito ay mga nasa 400 watts yung kaya niya. Okay. So nung trinay ko mga ka-iFix, hindi naman po umiinit yung triac. Yan, hindi po siya umiinit. At malaki naman po yung heatsink niya. So tatagal po ito. Okay, tatagal po itong expected po na tatagal po itong ginawa po natin dahil mataas po yung wattage ng ating triac. Nasa 40 amperes po yan yung triac po natin. Yan, nasa 40 amperes. So mataas na current. So okay. So ito na mga ka-iFix yung ni-repair po natin na mixer. So yan, mixer po ng cake. So yan po yung sa controller po natin. So yun po yung isa. So ito po yung original board. So yan po. So try po natin mga ka-iFix. Okay. Saksak ko lang. Yan, saksak na. Try natin dito, pihitin. Dahan-dahan lang. Yun. Control na po natin yung speed ng motor. Yan. Kung gusto natin ng katamtaman ng bilis, so yan po. Gusto natin mabilis. So, ayun. Control na po natin mga ka-iFix. So, yung gusto natin ng mabilis. So, yan po. Bilang po natin na pihitin po dito. So yung customer na lang po yung mag-a-adjust po dito. Okay, yung customer na lang po yung mag-a-adjust sa gusto niyang bilis. Okay, so ayos mga ka-iFix. So okay, sana'y nakapagbahagi po ako ng konting kalaman po mga ka-iFix. Hanggang sa susunod na video, please subscribe naman at pahit ng notification bell para updated po kayo sa susunod na mga videos ko po. Okay mga ka-iFix, peace out.